Okay, sige. So, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. At are you happy this afternoon? Amen. Salamat sa Diyos. At buksan natin ang ating mga Biblia. Dito tayo sa Philippians chapter 1. Philippians chapter 1, verse 20. Philippians chapter 1, verse 20. So, sa ating mga announcement, patuloy nating isama sa panalangin yung mga... Siyempre yung mga ating mga may karamdaman at pray natin yung good health. Okay? So malapit nang matapos ang taon. So pray natin na nasa good health ang bawat isa. Amen? Tapos yung ating yung ating baptism and Thanksgiving ay patuloy natin yan isama sa panalangin, lalo na yung mga prospect natin. Okay? Mga prospect natin sa baptism. Sige. So, ano sinabi ko kanina? Philippians chapter 1, verse 20. Philippians chapter 1, verse 20. Sige. Say amen kung nakita na po natin. O, basahin natin na sabay-sabay ha. Nakasan natin, verse 20. Ready? Go. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Grabe no? Galing ng sinabi ni Apostle Paul. Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Okay? So the title this afternoon is, yung sinabi dyan na, Christ shall be magnified in my body. Okay, ano ba ibig sabihin nun? Christ shall be magnified in my body. So, kumbaga sa other statement is, ang Diyos nawa ang makita sa aking buhay. Okay, tayo po yung manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa oras na ito. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan na muli po kaming nakabalik sa inyong pong bahay-sambahan upang sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpalain niyo po ang aming pagsamba sa inyo sa hapong ito. Kayo po may taas at maluwalhati, Lord. Patawad po sa lahat ng aming pagkukulang. Pagkakasala sa inyong harapan ng Diyos, Banal na Espiritu po mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. At patuloy din naming dalangin, Lord, ang mga kapatiran na mga hindi nakakabalik ng afternoon worship service. We're praying for them na nawa sila din ay makasama namin sa paglilingkod tuwing hapon, Panginoon. Salamat na marami at purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so maaari na pong maupo ang bawat isa. So, tignan mo na lang kasi umi-stop yan, di ba? Di ko alam kung ilang minuto. Pero tignan mo. Okay, sige. So, sabi dyan ni Apostle Paul, alam naman natin na ang sumulat ng Book of Philippians is si Apostle Paul. Ito ay sulat niya sa Philippi, no? Okay lang kayo dyan sa motor. Hindi ko makita yung susi ko eh. Napansin nyo ba yung susi ko? Susi ng motor. Kaya nandyan na yung motor. Hindi ko makita. Okay. Pero okay lang naman Okay. Sige. So, sabi dyan, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed. Oo nga naman, no? Wala nga naman dapat tayong ikahiya. Amen? Ayun, nothing I shall be ashamed, but that with all boldness. Pag sinabing boldness, ibig sabihin, may tapang. Okay? Hindi yung tapang na naghamon ng away. Ibig sabihin yung tapang, yung kayang tindigan kung ano yung katotohanan. Amen? Yun yung sinasabi ng Biblia na tapang. Sabi dyan, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Alam nyo, ang ganda po ng sinabi dito ni Apostle Paul, na yung kanyang desire. Ano yung kanyang desire? Na Christ shall be magnified in my body. Okay? So, ilan kayang mga Kristiyano, upo kayo dito, upo na kayo. Yan, para iwas lakad-lakad. No, ilan kayang mga Kristiyano, yung mga nagdi-desire, or yung mga may pangarap na nagnanais na nawa ang Panginoon na makita sa aking buhay. Amen? Kayo ba? O tayo ba? Ay nagdi-desire ng ganon. Di ba? Magandang desire yun. But tandaan nyo, it's only by the grace of God. Sa biyaya lamang ng Diyos. Pero ang totoo niyan, kaya yan eh. Kaya.
basta pagsusundin lang talaga yung salita ng Diyos. Kasi nakadisenyo din sa atin talaga yan na dapat ang Panginoon ang makita sa ating buhay. Di ba yan ay nakalagay sa Book of Psalms? Kung maalala nyo, saan babanda yun? Yung, let the Lord be magnified. Naalala nyo yun? Which had pleasure in the prosperity of His servant. Tingnan nga natin. Naalala ko lang sa Book of Psalms yun, di ba? Kaya tulungan nyo nga ako. Psalm chapter let the Lord be magnified. Naalala nyo ba yun? Psalm let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of His servant. Let the Lord be magnified. Okay, search ko lang sa let the Lord be magnified. Yan. Sa Psalm Yan. Psalm chapter 35. 35:27. Yan. Psalm chapter, tingnan na natin. Psalm chapter 35, verse 37. Yan. Kita na? Psalm 35, verse 27. Sabi dyan, no? Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yeah, let them say continually, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of His servant. So saan ba dapat na ma-magnify ang Panginoon? Doon sa kanyang servant, tama? So sino ba ang servants niya? Sino ba ang lingkod niya? Sino ba ang kanyang mga alipin? Tayo pong mga anak ng Diyos. Amen? So sinabi ng Biblia, let the Lord be magnified. Ang Panginoon nawa ang makita o malwalhati, okay? Sa atin. Okay? So babalik tayo sa binasa natin kanina sa Philippians chapter 1 verse 20. So hindi po yan nagkakalayo doon sa sinabi sa Book of Psalms na let the Lord be magnified. Doon sa sinabi ni Paul dito sa verse 20 na Christ shall be magnified. So alam naman natin pag sinabing magnified, kung kayo ay nakagamit na ng magnifying glass. Tama? Sino sa inyo nakagamit na ng magnifying glass pagdating sa mga experiment? So, pag ang isang bagay na maliit ay nilagyan mo ng magnifying glass, ano mangyayari? Lumalaki. Tama? Tapos, mas na-highlight or mas nakikita ang isang bagay na nilagyan mo ng magnifying glass. Tama? So, ibig sabihin, ganun din. Mas nakikita, mas napapansin ang isang bagay na nilagyan ng magnifying glass. So, alam nyo, ganun din po sa ating buhay Kristiyano. Sabi niya ni Paul, Christ shall be magnified. Ibig sabihin, ang Panginoon ang makita sa ating buhay. Amen? So, ayan dapat ang isa sa mga desire ng mga Kristiyano sa panahon ngayon, na ang Panginoon dapat ang makita. Kasi, iba ang panahon natin ngayon. Sabi ng Biblia, di ba, sa 1 John 2:15, sabi doon, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Bakit hindi ba natin mamahalin ng sanlibutan? Ano sabi? For all that is in the world is, ano yung meron sa mundo? Nalala nyo ba yun? Lust of the flesh and lust of the eyes. At yung huli doon is pride of life. Yan ang sanlibutan ngayon. Karamihang tao is meron silang pride of life. Kapalaluan ng buhay. Yung bang ang tao ngayon is self-centered. Alam niyo yung self-centered. Yung puro ako, I, me, myself, no? Yun lagi yung gusto nilang ma-highlight, di ba? Kaya tama din yung sinabi ng Biblia na sabi doon, I think Proverbs or Psalms, sabi doon, most men proclaim everyone of his own goodness. Kung ano yung mabuti, di ba? Yun ang pinagsasabi ng mga tao, kung ano yung mga accomplishment ng mga tao, karamihan yun, tama? Pero bibihira lang yung taong aamin siya sa kanyang mali.
Bibihira lang yung taong aamin siya sa kanyang kasalanan. Pero mostly mga kapatid na karamihang tao ngayon na kung ano yung kanilang mga magagandang na-accomplish, yun yung kanilang sinasabi. Tama? So, ibig sabihin, para bang gusto nila na ma-highlight yung kanilang mga sarili. Okay? Pero sa atin mga kapatid, kung ano man yung ating ma-accomplish, lahat po yan ay sa biyaya ng Panginoon. Amen? Yan ang ma-accomplish, marating natin, ano mang ma-accomplish natin sa spiritually and numerically, tapos makapag-build man tayo someday ng church building project, no? Lahat ng yan is sa biyaya lamang yan ng Panginoon. Amen? At ang tinataas natin dyan ay ang Panginoon lang. Wala tayong ibang itinataas. Dito sa church, wala tayong ibang itinatas kundi ang Panginoon lamang. Kaya nga yung kanta natin, di ba? To God be the glory. Tama? Yung kanta na yan, ewan ko pa kung di nyo pa kabisado yan. Sino pa hindi nakakabisado dito? To God be the glory. Di ba? Halos linggo-linggo, kinakanta natin yan. And dapat lang talaga, bakit? Kasi sa Diyos lahat ng kalwalhatian. Christ shall be magnified in the body, in the church, kahit saan, ang Diyos dapat ang magnified at hindi yung ating mga sarili. Okay? At sabi ni Paul, hindi ako nahihiya na ang Panginoon yung pakita ko sa aking buhay. Okay? Sabi diyan, Christ shall be magnified in my body. So number one. Okay? Because Christ must be magnified in our body. Number one, let us live with Christ. Yan ang number one. Let us live with Christ. So tayo ay nagdi-desire na ang Panginoon sana yung makita or Panginoon nawa ang makita sa aking buhay. So paano mangyari yun? Paano ma-magnify sa atin ng Panginoon? Number one, you must live or we must live with Christ. Kailangan nating mamuhay na kasama si Kristo. Amen ba? Kailangan natin mamuhay na kasama ang Panginoong Kristo. Okay, naalala nyo sa Proverbs chapter 3, 5, and 6, ano nakalagay doon? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, sa lahat ng iyong landas, ano gagawin? Acknowledge Him. Ibig sabihin, sa lahat ng ating landas, kailangan laging i-acknowledge ang Panginoon. Amen? Pag kayo ay nandun sa landas ng successful life, or naging success kayo mga estudyante, balang araw, alam nyo ang katotohanan, basta magsipag lang talaga kayo, hindi kayo mananatiling ganyan. Lahat tayo dito, kayo, lalo na kayo mga estudyante, magsipag kayo, hindi kayo mananatiling ganyan. Darating yung panahon na nandun ka sa lugar or mapupunta ka sa isang daanan na ikaw ay magiging successful. Bakit? Sino ba naman sa atin ang ayaw maging successful? Meron ba dito? O kayo mga young people, meron ba sa inyo na, ako pastor, ayoko maging successful? Meron ba? Lahat tayo gusto natin maging successful. Amen? Pero huwag natin pabayaan yung sinabi ng Biblia sa Joshua 1:8 na para magkaroon ka ng good success, huwag mong pabayaan ang salita ng Diyos. Amen? Kasi yun naman talaga ang tunay na success. Good success. Yun ay ang binabasa ang salita ng Diyos, inaaral at ina-apply kung ano yung kanyang natutunan. Okay, so sa ayaw at sa gusto natin, mainam pa rin po na naisin natin na ang Panginoon ang makita sa ating buhay. That must be our prayer, na Lord, kayo po nawa ang makita sa aking buhay. Kahit nasaan kayo, pagdating sa eskwelahan mga estudyante, yun lang ipanalangin mo, Lord, nawa kayo po ang makita sa aking buhay. Paano ba natin malaman na nakikita ang Diyos sa buhay natin? Hindi ito literal na makikita sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, yung pamumuhay natin ay dapat naaayon sa Biblia. Kasi pag nakita ka na yung buhay mo ay naaayon sa Biblia, sumusunod ka sa salita ng Diyos, doon makikita nila, uy, di ba? Kaya nga yung iba nakapagsasabi na, Kristiyano siguro yan. Bakit? Kasi tingnan mo, pag-ayain natin uminom ng alak, hindi uminom. Pag-ayain natin manigarilyo, ayaw niya. Siguro Kristiyano, may mga ganun tao na meron silang pagtingin na siguro ganito yan, siguro ganito yan. Lalo na sa atin bilang Baptist, alam natin na
kung paano tayo katatag sa ating conviction. Na malalaman nila, ma-identify ka na as Baptist ka dahil sa pinanindigan natin yung doktrina. Amen? Pinaninindigan natin, yan pala ang simbahan niya. Bakit? Kasi yan ang practice nila. Di ba? Nakikita niyo ibang simbahan na ganyan ang ginagawa nila kasi ganun ang kanilang practice. So let us live with Christ. Mamuhay tayo, nakasama natin ang Panginoon. Lagi nating i-acknowledge ang Panginoon. Alam nyo, tandaan nyo iba ang kilos kapag meron kang kasama. Nagets nyo? Iba ang kilos. Halimbawa, o kayo, yan yung aplikasyon ng mamuhay ka kasama ang Panginoon. Ibig sabihin, lagi mo siyang i-acknowledge. So kung i-apply natin yan, halimbawa sa ating mga kaibigan, sino sa inyo ang nag-travel or naglakad-lakad lang na merong kasama? Di ba pag kayo nag-travel or naglalakad lang na kasama mo, halimbawa yung close friend mo or kung sino pa man, basta may kasama ka, di ba nagbabago yung action natin? Hanggat maaari, behave nga tayo Tama? Hanggat maaari, formal, maayos, kasi may kasama ka Pero, iba kapag mag-isa ka na lang. Kaya ito, tandaan nyo to. Sabi nga the real you is when you are alone. Nagets nyo? Tandaan nyo yan, people. The real you is when you are alone. Ang tunay na ikaw ay kapag mag-isa ka na lang. O pag mag-isa tayo, anong ginagawa natin? O sa ating mga kanya-kanyang tahanan, pag mag-isa ka at nasa kwarto ka, anong ginagawa mo? Doon mo makikita na ito pala ako. Doon mo makikilala yung tunay na sarili mo kapag mag-isa ka na lang. Tama? Tama? Pero kapag may kasama ka, hanggat maaari, maayos. Siyempre, ang ipapakita natin is maayos. Tama? So, ibig sabihin, kapag ina-acknowledge mo lagi ang Panginoon sa araw-araw, pagpapasok ka sa school, i-acknowledge, Lord, samahan niyo po ko, ingatan niyo po ko sa eskwelahan. Kaya nga, ang panalangin, napakahalaga niyan Yung panalangin na pag-acknowledge sa Panginoon, napakahalaga niyan. Pag kayo babiyahe, you acknowledge God. Pag kayo nasa school, you acknowledge God. Yung bang pinapakita mo na kasama mo lagi ang Panginoon, ina-acknowledge mo siya, ano mangyari niyan? Kapag ina-acknowledge mo lagi ang Panginoon, mahihiya kang gumawa ng kasalanan. Amen? Because you are living with Christ.